Simula na po ng online voting para sa mga Pilipino abroad. May mga nadalian pero ang iba may agam-agam din sa bagong proseso. Saksi si Maki Pulido. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Sa Hong Kong, iba't ibang reaksyon ng mga OFW. Para sa ilan, mas madali ang online voting. Komportable ang bawat isa, hindi ka napipila. Pero meron ding nahirapan kaya pumunta na lang sa konsulado para makapag-enroll at bumoto. Una sa cellphone, pag hindi high-tech yung cellphone ninyo po, mahirap, number one. Ngayon, isa pa, siyempre po yung minsan sa signal. Pag hindi compatible yung video streaming and at the same time kapag may problema po yung cellphone ninyo sa signal, nahihirapan po. Medyo mahirap. Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwedeng show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang City Mayor. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit na ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Isa sa inisyuhan ng show cause order si mataas na kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan na tumatakbong gobernador ng Batangas. Kaugnayan ang sinabi niya na laos na si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa kanyang tugon sa COMELEC, sabi ni Ilagan, ginawa niyang pahayag noong March 25 bago ang pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Saklaw raw ng malayang pagpapahayag ang kanyang pahayag na walang intensyong mamahiya o maliitin ang mga babae at nakatatanda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.